Meron ka bang nakakagulat o bad experience sa pagiging content creator na pwede mong i-share sa amin? Mga partnership, Huwag mo nang banggitin, deals. syempre. Kung gusto mong pangalanan, go lang. Wow! Hindi kasi Huwag na ito. tayo pumunta sa ganong... Eto, MK, sobrang nakakatuwa tong kwentong to kasi naging part ako nito. Nasaksiyan ko to. Okay. Saksiyan ko to. Sige, Franz, ano yung bad experience na pwede mo i-share sa amin? Meron kasi akong actually kaibigan eh. Oo. So parang may yung kaibigan ko na yon, parang siyang si Jorik. Na parang nagbibigay ng mga projects, may mga kilalang ganito, ganyan. And then ang nangyayari kasi is, binigyan niya na ako ng projects and umabot na talaga siya ng millions. Kukumputin mo. Millions talaga yung bayad sa akin dun sa mga projects na yun. Like iba-ibang brands, like may mga, kunyari, sapatos na brand, like mga phone brands, coaching brands. Ng mga kilala, oo. So parang ang nangyari, so nagsushoot na kami, nangyayari alam mo, na. Nakakatawa pa noon, nagsushoot sila for billboard. To the point na may hawak kasi akong dental clinic, influencer ko siya, pinatanggal ko yung brace ko. Requirement dun sa shoot. Sa shoot na ganong level. Bawal, ganong level. So ang dami na, like parang kompleto na, ang dami na nangyari and all. As in talagang alam mong totoo. Kasi may mga taong dumadating na, we're from the brand, blah, blah, blah. Hindi pala totoong mga tao. Tapos ending, lahat ng projects na yon, lahat ng mga nangyari, yung mga shoots and everything, lahat pala yon hindi totoo. So as a content creator, fantasy. Wait lang, paano nangyari yun? Ayun, hindi ko rin alam kung paano. Ang nakakagulat doon kasi kilala rin siya sa industry. So tiwala para siyang kami. Biggest scam ever. Ang nakakatawa pa nun, talagang siya, hindi siya nagpapakita sa amin. Kasi meron kami Busy dati na kasi every ako Friday lumalabas kami. Siya hindi. Tapos meron pa siyang message sa akin na, alam mo, Jorik, mapaproud ka sa akin. So ako parang, ang galing ng laki. So parang sige, magpakabisi ka Oo, dyan. wala kang pakialam basta kita ka na pera. Kasi binabanggit niya yung mga brands. Big As in, brands. big brands. Tapos, may dalawa siyang billboard shoots. May mga meeting siyang pinupuntahan na dala nitong taong ito na, ito si manager ni ganyan. So siya maniniwala talaga. Saka hindi friend namin. So alam namin na okay na to. So hindi ko alam na parang nandun na pala ako sa moment na lahat pala nung ina-expect ko, lahat pala nung mga tinrabaho ko, lahat pala nung oras na ginawa ko and all, parang is wala lang pala yun. Hindi pala like, totoo. hindi pala totoo. Like, hindi siya talaga totoo na ni-reach out ako ata nung brand na yun. Parang ganun. Like, parang ginawa lang na may brand ka, tas may bayad ng ganito, pero wala naman pala. Hindi rin namin alam yung purpose ng tao na yun. Kasi kung anong makukuha niya. Kasi alam mo yung umabot sa point na, uy, nandito ako sa baba ng condo mo, nasa Starbucks ako, pero inaantay ko sa ganito. Hindi ako nagdala ng car. Kasi, kukunin nila yung car niya. Galing dun sa deal. Imagine mo, may deal siya na may car. Na papairam sa kanya. Tapos, ang galing nung taong yun kasi ilang beses silang nagpunta, uy, hindi sumipot si ganyan, ganito, sorry. Ang daming alibay. Kain na lang tayo. Siya, dahil tiwala siya, sige, nangyayari naman yan. Meron pa siya na, uy, Zorik, may parating ako na ganyan. Tapos, doon na siya nagkaroon ng thinking. Sinasabihan ko na siya na parang, Franz, parang too good to be true naman yan. Bakit walang lumalabas? Walang... At ito pa, may kontrata. Lahat nung yun, may kontrata. So parang siya tiwalang-tiwala. Pero kami mga friends niya, Franz, parang, na-double check mo ba yan? Parang too good to be true. Tapos nung sinasabihan na namin siya, yun na, nag-isip-isip na siya, nagtatanong na siya. Kasi kung ilang beses na yun. Pero pang point, di ba na parang nag-provide talaga siya ng item. May dumating sa kanyang item. Para lang patunayan na meron. Ito yung item. Totoo nga to, baka na-delay lang. Diba? Pero, again, meron siyang mga hinahanap pa. But parang, since parang yun lang yung kaya niyang ibigay as of the moment. Kasi million-million na So parang nag-isip siya siguro na pwede na muna to. Ito muna para lang may mapakita na. Kasi tagal lang walang kahit imagine, parang 4 to 5 months akong nagtatrabaho for that. For that na kinlose ko talaga yung doors ko sa kanila. Gano'n na parang imagine, sa pagiging content creator, may mga gantong moment pala tayo. Ang tagal mo lang ginagawa, tapos biglang maguguyo ka ba? Alam mo yung pinakanaawa ko sa kanya dun sa part na yon, yung computed niya na yung papasok. Kasi hindi siya basta-basta posting. Endorsement. At yung mga endorsement, big brands. Tapos meron na siya na, grabe pag pumasok. Kasi nakakausap ko siya pag gabi, ganyan. Alam mo ba,
bibili na ako ng lupa. May ganun na siya. Ganun na. So, Kumbaga, nasa isip mo na pag ito yung nakuha ko. Paglalagyan na siya. Oo. Diba? So, ang ganda rin naman. So, nung nalaman na namin, hindi lang kasi siya dalawa. May iba pa. Actually, marami. Marami pang iba. Tapos siya, alam mo, yung mabait lang siya na, sige, kaibigan ko pagbibigyan ko. Yung isa, pumalag na. Tapos, nag-rant pa siya sa social media. Umabot na sa point na, lalaman na namin hindi na pala totoo lahat. Ganon. Inaano ko na siya na, patulpo na natin may ginagawa. Kasi naiinis ako Kasi, very stressful na yung situation given na Opo. 4 or 5 months na. Grabe. Ako, parang kahit hindi ako nasa sitwasyon niya, naiinis ako na parang, pinagkatiwalaan ka namin, tapos umabot sa ganun na parang, kahit pala ganun na ang dami mong followers, kilala ka sa industry, may scam ka pa rin pala talaga. Kaya dapat mag-ingat. Hindi lang sa pera, pati sa ginagawa din natin, no, yung service na pwede nating i-provide. And then tayo rin mismo, no, as a brand. Kasi imagine mo kung ma-associate ka dun sa taong yun, baka gamitin ka pa sa pang-i-scam. Oo, yun nga. Kahit ba sabihin mo na wala siyang nalabas na pera, pero yung oras na naubos, yun na rin dapat yun. may mga, Kasi diba? dapat may mga totoo projects, di ba? Asa, matrinabaho. Saka parang questionin mo yung sarili mo na parang grabe, ganun ba ako kadaling lokohin? Exactly. Pero hindi, kasi imagine mo, kaibigan ko to parang feeling ko baka. Saka yung ang sakit sa puso. Nabitin ka ba? Para sa iba pang praktikal at diskarte finance tips, follow and subscribe sa Para-Paraan with Salmon on YouTube, Spotify, and other socials.